ating katabi na, I love you with the love. I love you with the love of the Lord. Love you with the love of the Lord. Amen. Praise the Lord. So, mahal po ba natin ang ating kapatid sa Panginoon? Mahal po ba natin ang ating kapatid sa Panginoon? Amen. Kahit sino man po siya, tanggapin natin. Amen. Praise God. Praise the Lord. Tunay nga sabi sa kanyang salita na kung sinasabi natin na ang ating Panginoon ay mahal natin, na hindi natin siya nakikita, so kailangan pala na sasabihin din natin sa ating kapatid na mahal natin siya. Amen. Hindi natin nakikita ang ating Panginoon, pero kung kinapupuutan mo naman yung kapatid mo na yung nakikita, sabi ng kanyang salita, sinungaling ka. Sabi niya doon sinungaling ka. Pero pag minamahal pala natin yung kapatid natin sa Panginoon, ay minamahal din natin ang Lord. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Yung isi-share ko ngayon ay parang karugtong po ng yung shinare ko nung last Sunday. Ano po yun, mga kapatid? It's all about nakalimutan na. It's all about love. Kay Pastora is joy. Amen. Praise the Lord. Sabi niya ganon, wherever there is love, there is joy. Yung shinare ko, Success and wherever there is love, parang mag-isa lang. Wherever there is love, there are wealth and success will follow. Amen. Praise the Lord. Sabat lang. So, sa 1 Corinthians pa rin po tayo, mga kapatid. Sa 1 Corinthians pa rin tayo, mga kapatid. Di ba yung binasa ko is 13 verse 1 to hanggang 3. So, ngayon naman po ay verse 4 about pag-ibig na naman. Amen. Hindi naman po ano ng mga puso ngayon, pero parang pag nararamdaman natin yung pag-ibig ng Diyos, hindi natin nakakalimutan. Lagi po natin nadarama. Amen. Praise God. So this is month of December. Amen. Na dito na pinaalala natin o ipina-celebrate natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So, ibig sabihin, nagpapahiwatig about love. So, sabi nga po ng isang kanta, give love on Christmas Day. Araw-araw po ay nadarama po natin yung love ng Lord kahit hindi Pasko. Amen? Praise God. So, ulitin po nabasahin dito po sa 1 Corinthians 13 verse 4. Sabi niya, ang pag-ibig ay matyaga. Amen. At magandang loob. Hindi na naghili. Ibig sabihin, hindi siya mayabang, nagmamayabang. Amen. Nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Amen. Kung mayroon po tayong love, hindi po yung magaspang. Kumbaga, para tayo, parang, anong tawag doon, maamo tayo. Amen. Hindi makasarili, hindi magagalitin. Yan. O mapagtanim sa kapwa. Verse 6, hindi nito kinatutuwa ang gawang masama, kundi kinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtisyon, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtiyatyaga hanggang wakas. Amen. So sa English po, love is patient. So ang kukunin ko po doon is yung pinakauna. Love is patient. Amen. Sabihin ko natin, patient. Patient. Yan. So ang pag-ibig ay matyaga. In other translation naman, sabi niya ka, love suffers long. Amen. So ang pag-ibig ay may mahabang pagtitiis. Amen. Meron ba tayong pagtitiis? Amen. So ang pag-ibig ay pag matyaga ka, ibig sabihin nun, mayroon kang pagtsatsaga.
Amen? Amen. Mayroon po tayong pagtsatsaga. Mayroon po tayong pagtitiis. Amen? At mayroon tayong yung pag-ibig na mapagpasensya. Yan. Pasensyosa. Yan. Praise God. So, kinuha ko po yung definition po ng about patience. Sabi niya doon sa yung sa Bible definition niya, sabi niya ganon, patience is the ability to endure difficult people and situation without giving into anger or giving up hope. Amen. So ito po ay pag mayroon pala tayong patient o kaya yung pasensya, amen? Pasensya ay mayroon tayong kakayahang magtiis. Amen? Kahit sa isang sitwasyon, hindi tayo sumusuko. Kasi sabi niya, without giving into anger, sabi niya, hindi tayo sumusuko o nawawalan ng pag-asa. Amen? So, bibigyan ko po kayo na yung pagtataga is limbawa. Sabi ni Pastora, limbawa lang po. Sabi ni Pastora, sige, ang usapan natin is 9 o'clock. Yan, naghintay si Pastora. 9 o'clock na, yung 9 o'clock, 10 o'clock. Yung 11 o'clock, amen. So, ibig sabihin, doon na pag wala kang magtataga, nakakainis. Di ba? Nakakainis ang usapan. Lahat nag-yes ang usapan. Wala pa sila. Amen. Minsan nawawala po yung tiyaga natin. Amen. At minsan napipigilan siguro ni Pastor. Asa yan niyo? Nakangiti pa rin. Pero yung nagpipigil si Pastor. Aliwala mo, Pastor. Nagpipigil siya. Minsan din tayo mga kapatid sa mga alaga natin na minsan makukulit. Doon matitest kung hanggang kailan yung pagtsatsaga natin, yung mga amo natin na makukulit, na para silang mga crazy. Chasing. Lord, bigyan mo ako ng pagtitiis at pagtsatsaga. Yan. Nagiging pasensyosa po tayo. Amen? So, hindi natin magagawa yun kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Siguro, pag yung mga wala pa sa Panginoon, ay, kung tala-tala na lang yung mga sinasabi ko nila. Amen? Pero tayong mga Christian, there is a fruit of the Holy Spirit. Isa po dito, fruit of the Spirit, na mayroon po tayong pagtitiis at pagtsatsaga. Amen? Sabi niya, so halimbawa rin po natin dito, yung buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So nakita po natin mula nang sinugo siya sa mundo ito. Amen? Nakita po natin yung pagtatyaga ng ating Panginoong Diyos, yung pagtitiis niya talaga na naranasan ng ating Panginoon, yung siya po ay inalipusta. Amen? Siya po ay pinagwikaan ng masama. Praise God. At tiniis niya yun. Amen. Hindi siya nagreklamo. And then, bagamat siya po ay namatay. Amen. Sabi niya po doon sa Isaiah 53, sabi niya, tiniis niya ang hirap. Sabi niya ganon. Sakit na kanyang dinaranas dahil sa ating kasalanan. Amen. Kaya siya ay nasugatan. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Amen. Namatay siya para tayo ay mapatawad, pagalingin, amen, pagalingin, palayain sa lahat ng kasalanan upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So nakita po natin yung buhay ng ating Panginoon na sinugo siya nang dahil sa pinakadakilang pag-ibig niya sa atin. Amen. Na pinagkaloob niya na bagamat hirap ng ating Panginoon, tinako siya. Amen. Alam niyo po, pag napasok ka lang, ang sakit-sakit na. How much more yung dinanas ng ating Panginoon. Amen. Hindi siya nagreklamo. Ang sinabi lang ng ating Panginoon Jesus, Father, have mercy. Amen. So nakita po natin yung buhay ng ating Panginoon. Amen. So sabi niya po dito sa Romans 5 verse 8, sabi niya,
Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Amen? For God demonstrate His own love for us. Amen? Yung dinanas ng ating Panginoon nang dahil sa great love niya sa atin, for you and for us, for me, amen? Doon niya, ipinagkaloob niya ang kanyang buhay. Amen. Amen? Para maligtas tayo, pagalingin tayo ng Panginoon, at magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? So doon po sa, mayroon pa akong na-search na definition po ng patience, sabi niya, is able to accept or tolerate delays, sabi niya. So, ang Diyos ay mahal na tayo. Amen? Amen. Ang Diyos ay kaya niya tayong tanggapin, sabi niya, able to accept, sabi niya, at tinitiis niya tayo na kahit delay or naantala, na kahit napakatagal yung response natin sa Kanya, still God have patience and love for us. Amen? God is waiting for us to dedicate our lives to Him. Amen? Alam niyo po, lagi nang iniisip din ng Panginoon na kumbaga, kailan natin ididikit yung buhay natin sa Kanya, yung ibigay natin yung buhay natin sa Kanya, na iniisip ng Lord na kung paano natin ma-fulfill. Amen? Yung mga good plans, yung plano ng Panginoon at yung mga purposes niya sa buhay natin, at ang Panginoon pa rin ay nakapokus po siya. Amen? Ang Panginoong Hesus ay nakapokus po siya sa ating, hindi po siya nakapokus sa ating kakulangan. Amen? Amen. Hindi po siya nakapokus sa ating kamalian o kahinaan, kundi nakatingin siya sa buhay natin ang magandang plano niya sa atin. Amen? Sa Amen. Jeremiah 28 verse 9. So, ang bawat isa po sa atin ay may magandang plano ang Panginoon. Ang need lamang po ay ididikit po natin ang ating buhay sa Kanya. Amen? Upang tayo po ay magamit niya sa Kanyang kaharian. Amen? Amen. Praise God. So, sa paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid, meron ba tayong pagtatyaga? Amen. Yung iba po, wala na. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid, meron ba tayong pagtityaga? Amen. Meron ba tayong pagtitiis? Amen. Amen. Praise God. So minsan, nararanasan natin yung napapagod tayo, amen, napupuyat man tayo, malayo man yung pinanggalingan natin, papunta po dito sa church, amen. Ano man yung mga pagsubok, mga problema, circumstansya, nagtsatsaga